Sabi nila, ang saya maging content creator. Pero alam mo ba, minsan yung mga taong nakikita mong laging masaya online, sila rin pala yung pinakawasak sa likod ng kamera. Dear Ate Jo, ako po si Rika, 24 years old. At isa akong small content creator. Simula pa lang, hindi ko inisip na darating ako sa puntong ito. Na may mga taong naghihintay ng videos ko. Na may mga followers na nagsasabing inspirasyon daw ako. Pero sa totoo lang ate, hindi nila alam ang tunay na kwento ko. Lumaki ako sa simpleng pamilya. Ang tatay ko isang tricycle driver at ang nanay ko naman nagtitinda ng gulay sa palengke. Hindi kami mayaman pero puno ng pangarap ang bahay namin. Ako ang panganay, kaya madalas inaasahan na ako ang tutulong sa gastusin. Isang araw, habang nakaupo ako sa maliit naming kwarto, nahawakan ko yung lumang cellphone ko. Doon nagsimula lahat. Nag-try lang ako mag-record ng video habang nagkukwento tungkol sa simpleng araw ko. Paano ako tumutulong kay mama sa palengke, paano ako nakikisabay sa tricycle ni papa. In-upload ko lang sa social media. Wala naman akong inaasahan. Pero nagulat ako nang biglang mag-viral. Doon ko naramdaman na baka may kwento rin pala akong pwedeng ibahagi. Baka may mga taong makaka-relate. Pero ate, habang lumalaki ang audience ko, mas lumalaki rin ang pressure. Ang daming nagsasabing, galing mo Rika, sana all positive katulad mo. Pero may mas marami ring bashers. Pangit editing mo. Hindi ka naman maganda. Feeling sikat ka. Peke ka lang. Nagpapanggap para lang may views. Masakit. Ang totoo, wala akong professional na gamit. Walang camera, walang ilaw, walang computer. Lahat ginagawa ko gamit lang ang cellphone at libreng editing apps. Minsan nakikisagap pa ako ng wifi sa kapitbahay para lang ma-upload. At oo, totoo rin na minsan nagpapanggap akong masaya sa camera kahit sa loob ko wasak na wasak ako. Dumating pa sa punto na pati mga kaibigan ko dati nag-iba ang tingin sa akin. Sabi nila, wala ka ng oras sa amin, puro content ka na lang. Pero ate, hindi nila alam, ginagawa ko lahat ng ito hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko. Gusto kong may mapatunayan, gusto kong may mabago sa buhay namin. Isang gabi, habang nag-i-edit ako ng bagong vlog, biglang tumunog ang cellphone ko. Message galing kay mama, Rika, umuwi ka muna, kailangan ka namin dito. Nang makauwi ako, doon ko nalaman ng totoo. Si Papa pala ilang linggo nang sumasakit ang dibdib, pero hindi niya sinabi. Ayaw niya akong maistorbo. Doon ko siya nadatnan, nakahiga, hirap na hirap huminga. At habang tinitingnan ko siya, bigla kong naisip. Habang busy akong nagpapasaya ng ibang tao, hindi ko man lang napansin na unti-unti nang nahihirapan ang tatay ko. Ate Jo, grabe ang guilt ko. Ang sakit sa dibdib na isipin na habang tumatawa ako sa harap ng kamera, yung tatay ko pala halos hindi na makahinga sa likod ng mga pader na yon. Doon ko talaga na-realize, kahit gaano kalaki ang views, kahit gaano karaming likes at comments, walang halaga yon kung nawawala ka sa piling ng mga tunay na nagmamahal sa'yo. Nagpahinga muna ako sa pagko-content. Doon ako nag-focus sa tatay ko, sa pamilya ko. Tinulungan ko silang bumangon, dinala namin si Papa sa doktor at unti-unti siyang gumaling. Doon ko naisip, hindi masama ang mangarap at magsumikap, pero hindi rin dapat kalimutan ang mga taong dahilan kung bakit ka nagsimula. Ngayon, bumalik ako sa paggawa ng videos, pero iba na ang approach ko. Hindi na ako takot ipakita kung nahihirapan ako. Hindi na ako laging nagpapastrong sa camera. Pinapakita ko rin ang totoo. Kung paano ako umiiyak, kung paano ako nadadapa, at kung paano ako bumabangon. At alam mo ba ate, doon mas lalong dumami ang sumusuporta sa akin. Kasi hindi nila gusto yung perpekto, ang gusto nila yung totoo. Sa likod ng kamera, hindi laging masaya ang isang content creator. Pero sa bawat luha at hirap, doon mas tumitibay ang dahilan para ipagpatuloy ang laban. Totoo, masarap yung likes, shares at comments. Pero ang pinaka-importanting bagay na natutunan ko, ang pamilya at ang oras sa kanila, hindi pwedeng palitan ng kahit ilang milyon pang views.